Ang mga magulang daw ay ginagawang investment ang mga anak sa pagtanda. Katwiran ito ng mga marami na nasa rebellious and ungodly. Hindi nila wala silang relasyon sa Panginoon dahil kung meron, alam nilang mali ang sinasabi nila. Sila yung mga taong walang pagpapahalaga sa pagsasakripisyo at pagmamahal ng mga magulang. Sila yung mga taong mayayabang at akala nila kaya na nila ang sarili nila. Sila yung mga taong hindi pa nila alam kung ano magiging bukas nila pero pinagyayabang na nila ngayon. Nakakalungkot, di ba? Tandaan nyo ng mga anak ay binigay ng Panginoon bilang blessing sa mga magulang. Kasi ang mga magulang, habang bata pa sila, ay nagkakaanak para magkaroon ng extension ng buhay nila. Para mahalin nila at mayroong magmahal sa kanila. Ganun yun eh. So, wag niyong sasabihing investment. That is much of a business term. Hindi pwedeng sabihing investment kasi it's natural to love and be loved. It is natural to give and to receive. Law yun eh, law of nature yun eh. Nga lang, yung mga kabataan ngayon na rebelde at makasarili, hindi marunong tumanaw ng utang na loob sa magulang. Utang na loob, ang ibig kong sabihin, yung gratitude. Gratitude. Kasi, hindi biro maging magulang eh, di ba? Huwag kayong mayabang. Kasi unang-una, hindi naman pare-parehas ang bawat tao. Hindi pare-parehas ang bawat magulang. May magulang na mahirap at may magulang na mayaman. Okay lang kung mayaman kasi hindi mo na kailangan tulungan financially. Pag tumanda sila at di na nila kaya, ano po? Pero yung mga magulang na mahirap, which is majority of people in this world are poor, ang pagmamahal na binigay nila sa anak nila, ay yun ang pagmamahal na hinihintay din nila pagtanda nila. Kasi ang tao, habang tumatanda, nawawalan ng kapasidad and abilidad, nawawalan ng opportunities and chances, di ba? Kasi tanggap naman natin na pag may edad na, kulang na sa paningin, kulang na sa minsan sa nakakalimot na, mahina ng katawan, hindi na nakakarinig. Kumbaga sa trabaho, hindi na pwedeng yung mga businessman, hindi na kayo basta kukuha ng may edad na, di ba? Kasi hindi na ganun ka beneficial sa negosyo nyo. Kasi slow na eh, di ba? That is life, ganun yun. Kaya kayong mga anak, bakit nyo nagagawang sabihin yung ganyan salita na huwag kayong gawing investment? Sino ba ang gagawing investment ng magulang nyo? Ha? Kaya nga kayo binigay ng Panginoon sa magulang nyo para pagtanda ng mga magulang nyo, nandyan kayo para pangalagaan sila, mahalin sila. Kasi nung maliliit pa kayo, wala pa kayong kakayanan eh. Diba? It took years, many years, para lang mapalaki kayo, para magkaroon kayo ng lakas, mapag-aral kayo. It took many years for parents to sacrifice for kids. Yes, that is an obligation, but you kids also have an obligation to your parents. Tandaan nyo yan. Hindi yan basta-basta. Huwag kayong puro take lang and you don't know how to give. It is a law of nature. You give and you receive, you must give also. Otherwise, you will become stagnant. Kung sa tubig, yung magkakalatak, malalason ang tubig nyo. Diba? That is a law of nature. And that is what God wants you to do, to give back to your parents. Kaya bakit nyo sinasabing gano'n? Nakakalungkot. Anong investment? Hindi investment pinag-uusapan dito eh. Pagmamahal. Baguhin nyo yung mga mindsetting ninyo. Huwag kayong ganyan.
Kung yung nanay nyo hindi kayo minahal, kung yung magulang nyo hindi kayo minahal, hindi kayo nakatanggap ng totoong pagmamahal, kasi mayroon talagang aminin na natin, may mga magulang talagang sala yung sitwasyon, sistema nila. Siguro kasi namana din nila yun sa mga magulang nila, kaya ganun din ang ginagawa sa inyo. So, cut that curse. Huwag niyo nang gayahin yung mga magulang nyo kung hindi man sila mabuti sa iyo. At least kayong mga anak, maging mabuti kayo. Para sa, still honor your parents. Because by honoring your parents, you honor God. Hindi man kayo naniniwala sa Panginoon. Hindi ko na, pero may Diyos. Matakot kayo sa Diyos. Hindi nyo nga hawak yung mga kalamidad, di ba? What if bigla na lang may nangyari sa inyo? Gawa ng Diyos yan. So, huwag kayong ganyan. Huwag kayong basto sa mga magulang nyo. Yung iba namang mga anak, ini-explain ko lang, base sa mga naoobserbahan ko, yung ibang anak nakikigaya na lang doon sa mga mindsetting ng iba. Kasi hindi nila maibigay, gusto man nila, hindi nila maibigay dahil wala nga rin silang kapasidad. Hindi abot ng abilidad nila and opportunity na makatulong sa mga magulang. But then, wag na kayong makisama sa kanila. Sabihin nyo na lang, sorry po ma, hindi ko pa talaga kaya, hindi ko pa alam kung paano, just pray for me so I can help you. Hindi yung magiging masamang anak pa kayo at ginagaya nyo yung mindsetting ng iba. Kasi deep inside nyo, gusto nyo ring tumulong, hindi nyo lang kaya. So just be humble to accept that truth na wala kayong kakayanan. So that way, maiintindihan ng magulang nyo na hindi nyo kaya. Instead, ginagawa nyo, nagre-rebelde kayo. You say bad things towards your parents, which is not good. Parents are your ally, hindi nyo sila kalaban. Kung naiintindihan nyo yung sarili nyo, mas naiintindihan kayo ng magulang nyo kasi magulang nyo yan eh. Mas may wisdom yan kaysa sa inyo. Mas matalino yan kaysa sa inyo. Sa buhay. Mas may alam yan sa inyo. Kaya, instead na makisama kayo sa mga mentality ng mga rebelding talagang tao, mga anak, wag na, mag-apologize na lang kayo sa magulang nyo. At kayo namang mga magulang na nakikisama rin ng gano'n na mindset na hindi daw obligasyon ng mga anak ang magulang. Pero bakit kayo nagagalit sa mga anak nyo kung yung nakikita nyo sa ibang mga magulang ay minamahal sila ng mga anak nila? Na tinutulungan sila, nakikita nila, na binibigyan ng mga kailangan nila, inuuna yung magulang nila, pinapasaya, na tuwing sahod binibigay sa magulang, habang binata dalaga pa. Pero bakit kayo naiinggit? Bakit kayo nakikisama din sa ganon? So kung ganon yung mindset nyo, di sana wag na kayong maiinggit, wag nyo nang pagalitan yung mga anak nyo na hindi kayang magbigay sa inyo. Kasi ikinukumpara nyo sa mga anak ng iba. May alam kasi akong ganun, marami akong alam na ganun, na ang yabang niyang sabihin, hindi niya kailangan yung mga anak niya. Hindi niya investment daw yung mga anak niya, hindi daw niya, wala namang obligasyon ng mga anak niya sa kanya. Pero nagagalit siya sa tuwing yung anak niya, mga anak niya, walang maibigay sa kanya, walang ma-share. Nagagalit siya. So ano yun, kinukonfirm yung sinasabi mo na hindi naman obligasyon ng mga anak mo. So, kinukontra mo yung sarili. Para sa mga magulang to na ganun ang mindsetting. So, be humble and accept the fact that tayong mga magulang, tumatanda tayo, whether we like it or not, kakailanganin natin ang mga anak natin. Kaya maging mabuti tayo sa ating mga anak.